Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. So, ang titulo po ng isi-share ko sa inyo ay Need of the Hour. Need of the Hour. Ang kailangan sa oras na ito. Need of the Hour. Tayo po ay manalangin. O Diyos sa aming Ama, sa bawat panahon at sa bawat oras ay may gintong pagkakataon. Kaya handa mo ang puso ng bawat isa at maranasan nila kung ano ang iyong tinig sa bawat isa at ito ay personal. Maantig ang kanilang kalooban at makonbikta ang kanilang isipan. At malathala ang kadakilaan ng iyong balak sa bawat isa, sapagkat walang masasayang na sandali sa bawat pagkakataon na ang mga banal ay nagkatipon sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Sabihin mo, ako'y banal. Sige, ilakas mo, ako'y banal. Sabihin mo, ako ay matuwid. Ilakas mo, ako'y matuwid. Ako'y hinirang. Pambihira ang buhay ko. Walang katulad ang aking pananampalataya. Kaya kung sumunod ka, yan ang nangyayari sa iyo. Amen? Sapagkat ang malakas ang salita, ang madaling marinig ng mga anghel. Kayo ba'y naniniwala na may anghel dito? Baka yung katabi mo, anghel yan at hindi yan tao. Hindi natin alam, laging ang Diyos ay nagpapadala ng anghel. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ako anghel. Pero pwedeng ikaw ay anghel na ipinadala ng Diyos ngayong gabing ito. Kayo ba'y naniniwala na may anghel sa ibabaw ng lupa? Purihin ng Panginoon. So, totoo po na may mga anghel at ito ay nakapaligid sa atin. At siya ay laging maligaya at masaya dahil sila po ay minister of fire. Sila po ay lingkod na nagliliyab at naghihintay lang ng boses na maririnig niya sa iyo. Kaya pag sinabi mong ako'y pinagpala, yung mga anghel nagmamadali na dalhin sa iyo yung sinabi mo. Hello? Ay ba naniniwala na totoo ang sinasabi ko? Amen. Hindi ho pwedeng magsinungaling ang mangangaral. Kailangan ang nakasulat ang siyang isiwalat. At laging tandaan mo, sang-ayon sa sinabi mo, dirinig ang Diyos at gagawin yung iyong sinabi. Kaya magsimula tayo sa Numbers 14:28 para maunawa mo na ang iyong kasagana ay nasa iyong bibig. Say unto them, as truly as I live, saith the Lord, as you have spoken in mine ears, so will I do to you. So napagtibay po natin na ang iyong pagpapala ay nasa iyong bibig. Sabihin mo sa iyong katabi, ang iyong pagpapala nasa iyong bibig. God is Creator God. And He created all things by His Word. So that creativity is shared by God to every one of us because of His Son, Jesus Christ. So you have the creativity of God. As you speak, God hear and God will do what you have spoken. Banal na Espiritu, ikaw ang magsisiwalat ng katotohanan na nasa iyong salita.
Alisin mo ang paghihimutok sa bibig ng iyong mga anak. Alisin mo ang pagtataka at di kami magbigay ng kapanglawan sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa at ang bawat sandali ng kanilang pagtigil dito sa lugar na kung saan ikaw ay sinasamba, sila ay mapagpala ng kakaibang puspos ng biyaya. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo ang ating Panginoon. Need of the hour. Ang kailangan sa oras na ito ay lalaki at babae na magpapasya. At ano ang dapat na pagpapasya ng isang lalaki at babae? Ang pinili ng Panginoon ay mga lalaki na walang papel sa lipunan. Mga lalaking walang pwedeng ipagmalaki sapagkat sagwil sa paggawa ng Diyos ang lakas at talino ng isang tao. Ang ibig niya ang malantad, siya ang gumagawa. Kaya kung nais mo na ikaw ay makaranas ng kakaibang paggawa ng Diyos, kailangan yung tinatawag na pagsusuko at pagpapasako upang masabi natin ang mahalagang pangungusap. Kaya pakinggan ninyo akong mabuti at makikita ninyo yung golden sentence. Kailangang marinig ninyo yung ginintuang pangungusap. Yun po ay sentence. Ating simulan ay kay Hannah. Kilala nyo si Hannah? Kaninong ina si Hannah? So sa 1 Samuel, chapter 1, verse 10. And she was in bitterness of soul and prayed unto the Lord and wept sore. Nais kong inyong makita ang right attitude of the heart in prayer. Kapag ang panalangin mo po ay meron kang fallback, ang ibig sabihin meron kang second choice, huwag kang umasa na diringgin ka ng Diyos. Hello? Dahil ang paghingi sa Diyos ay nakasentro doon sa talagang hinihingi natin. No fallback. No second choice. Karaniwan ang tinatanggap sa trabaho ay yung nag-fill up ng application na pag tinanong, other choice. Hindi po ako naglalagay ng other choice. Ang gusto ko lang ay yung kaya kong gawin. At nais ko rin ipaunawa na walang valedictorian na tamad mag-aral at mag-assignment. Ang isang magkakamit ng medalya ay yung mga nagpunyagi, nagsikap. Bagamat ang pag-asa natin ay tanging sa Diyos, pero tayo nagpapakita sa Diyos ng ating sipag at katyagaan at ating, yung tawag sa English na hone, we are honing our talents. Ating pinatatalas yung talentong bigay sa atin ng Diyos. Amen? So, unawain mong mabuti na yung bigay ng Diyos na talento sa iyo ay pwede mo yang gawing mahusay at madagdagan pa. Just one talent will be increased and will multiply. Isang talento na kapag ginamit mo, ito ay lalago, ito ay uunlad, at ito ay lalawak. Nung tayo'y tawagin, tayo'y pangkaraniwang tao. Pero ngayon sa ating pagpapatuloy sa Diyos, tayo ay ibang-iba na. Kakaiba ang buhay natin ngayon kaysa noon. Magbalik, gunita ka sa iyong nakaraan. Dati, nasa kanto ka lang at pa-fishball ka lang. Hanggang umunlad ka sa kanto ng squid ball. Dati, fishball, dahil lumaki-laki na ang pera, naging squid ball na at naging chicken ball. Pero ngayon, squid ball pa rin, pero sa mall mo na binibili, hindi na sa kanto. Bakit? Dahil ikaw ay mas maunlad kaysa dati.
Amen? Nung araw, sa kanto, kaya natin ang dumi, ang bakterya. Kaya natin yung iisa ang sausawan na sauce. Kaya tayo napapasus dahil sa anghang. At nakalimutan natin na ilang langaw na ang naglaro ng paa doon sa ibabaw ng sauce. At noon ay kaya natin yon. Pero ngayon, dahil ikaw ay may class na, hello, kaya ikay nasa cluster na, nasa buwigan ka na ng mga may uri ang pananampalataya. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka na katulad ng dati. Hello. Nagsimula ang gawain ito ay sa mga garahe, sa mga bahay, at ngayon nasa Green Hills na. Ibig sabihin, may pagbabago. Kaya sa iyong buhay, may mababago. Ulitin ko muli, hindi narinig. Sa iyong buhay, may mababago. At kailangan na maabot mo yung bitterness of soul and weeping sore. Yun pong sore ay hindi sugat. Hello? Pag sinabing bitterness of soul, buong kapaitan na gusto mo ng pagpapalang hinihingi mo sa Diyos, gusto mo na magikang pinagpala, kaya hindi ka pumapayag at hindi malambot, hindi malamya, hindi malamlam ang iyong pagtawag sa Diyos. Na hindi ka papayag hanggat hindi ka pinagpapala. Amen? Hindi ka papayag hanggang hindi mo natatanggap ang sagot ng Diyos dun sa iyong kahilingan. Hello? Nakukuha niyo po? Yung web sore, halos wala nang po tumulong luha sa iyong mata dahil sa sobrang iyong kapanglawan sapagkat hindi ka mabubuhay kung hindi mo makakamit yung iyong hiningi sa Diyos. Ang sabi ng isang lalaki, give me Scotland or I'll die. At ang sabi rin ng isang lalaki sa ibabaw ng bundok ng Prayer Mountain sa Korea, give me the Philippines or I'll die. At ang pangalan ng lalaking yun noong 1995 ay Greg Durante. Hello? Give me the Philippines or I'll die. Gaya-gaya, pero dakila yung paggaya. At higit sa lahat, ang pinakamagandang tularan ay ang Panginoong Hesus Kristo. And she was in bitterness of soul. At siya ay nasa kapaitan ng kanyang kaluluwa. At ang kaluluwa ay isipan, ang kaluluwa ay damdamin, ang kaluluwa ay kalooban. So soul is a mixture, a combination of mind, of emotion, of heart, and of will. And if you desire to be blessed, that is what you will receive. Kung gusto mo talagang mapagpala, yan ang iyong tatanggapin. Hindi iba, kundi yung nais mo. Ang Diyos po ay personal. Sabihin mo sa iyong katabi, ang Diyos ay personal. So she was in bitterness of soul and prayed unto the Lord and wept sore. So ano nangyari? Verse 11. And she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou will indeed look on the affliction of thine handmaid and remember me, and not forget thine handmaid, but wilt give unto thee, or thine handmaid, a man-child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. Specific po at personal ang kanyang kahilingan. Kapag binigyan mo ang lingkod mong ito ng lalaking anak, specific, hello,
Ano ang sabi niya? Ako ay namamanata. Ako ay sumusumpa. Ako ay nangangako. Kapag ibinigay mo sa akin ang isang lalaking anak, ito ay sa iyo ko iaalay buong buhay niya. At hindi ko siya pagugupitan, hindi ko siya paaahitan. Ang tawag po doon ay Nazirite vow. Ano po ang Nazirite vow? At makikita po natin na ito ay panata ng mga taong inialay ang kanyang buong buhay para sa Diyos. At ano po ang nangyari doon sa kanyang panata? So ano ang kalagayan niya sa panalangin? With bitterness of soul, he wept sore, and then he made a vow. Kukuha niyo po, ano bang gusto mo? O kaya, baguhin ko ang tanong, may gusto ka ba? Dahil pag wala kang gusto, ang tatanggapin mo ay yung wala. You ask nothing, you dream nothing, then you will be successful. You will receive nothing, you will have nothing. Dahil ang Diyos po ay Diyos ng himala. Pero kailangan meron kang hihingin sa Kanya para matanggap mo ang himala ng Diyos. So ano ang nangyari sa Kanya? Ano ang Kanyang kondisyon ng panalangin? With bitterness of soul and with weeping sore. He wept sore. Halos matuyo na ang Kanyang mata. Wala na siyang iluha. Ibig sabihin, puspusan, taimtim, buong katapatang hinihingi niya. Ano ang kanyang hiningi? Bigyan mo ako ng anak na lalaki at ako'y sumusumpa at namamanata, maglilingkod siya sa iyo habang siya'y nabubuhay. Hinugon ba siya ng Diyos? Tingnan natin sa 2:26. Ang Diyos po'y tumutugon sa specific prayer. And the child Samuel grew on and was in favor both with the Lord and also with men. So natupad po ba yung kanyang hiningi? Ano ang pangalan ng kanyang anak na lalaki? Samuel. And then sa verse 27, and there came a man of God unto Eli and said unto him, Thus saith the Lord, Did I plainly appear unto the house of thy father when they were in Egypt, in Pharaoh's house? And then in verse 28, and did I choose him out of all the tribes of Israel to be my priest, to offer upon mine altar to him, to burn incense, to wear an ephod before me, and did I give into the house of thy father all the offerings made by fire of the children of Israel? So pansinin po natin, the first judge in Israel, or the last judge in Israel is Samuel. And the first prophet in Israel is Samuel. Last judge and first prophet. The last prophet of the Old Testament is, according to the order of the book, is Malachi. But in truths, the last prophet is John the Baptist. Hello. And the first disciples, ikaw na po ang makakaalam. Kaya nga, kung ating uunawain, the need of the hour is man and woman na seryoso sa Diyos. Kaya kung naulinigan mo ang tinig na ito at mamaya susundan ito ng mensaheng inihanda ng Diyos sa kanyang lingkod. At kung unawain po natin, kailangan ikaw ay tumugon sa tawag sa iyo ng Panginoon. Hindi ka naririto para lamang dumalo at sumamba. Narito ka dahil may special kang pahid buhat sa Diyos. You have a special anointment from the Holy Spirit. Kaya kung titingnan po natin sa Isaiah 6:8, pansinin po natin, wag mong pagtitingnan ang iyong kahinaan at wag mong pagtitingnan ang iyong kasalanan. Ang iyong pakinggan ay ang boses ng Diyos. Also, I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send and who will go for us? Then said I, Here I am.
Here am I, send me. Kung nais mo ng pinagpalang buhay, nawa masagot mo ang tawag ng Diyos, here am I, send me. Hello? Pagamat si Isaias ay nagsalita, I am a man of unclean lips. Alam niya na siya'y marumi. Pero walang tumutugon. Naalaala ko yung Morris Cirulo School of Ministry. Nandun ako para lang umupo, makinig. At ang sabi nung African evangelist, ang sabi niya, I need an interpreter. At ako'y nakaupo. Walang tumatayo. Binulungan ko yung pastor na kaibigan ko, itinulak ko siya, ikaw na ang mag-interpret. At ang nangyari, ako ang itinulak, kaya ako ang napasabak sa interpretation. At gayon na lamang ang katuwaan ng African evangelist. At todo pasalamat hanggang sa kinabukasan. Ang sabi niya, thank you very much for your interpretation. Kaya nga po ating unawain na bawat sandali ay merong golden opportunity na nagbubukas. At kapag hindi mo linakasan ang loob at tinapangan ng pagsasabi, heto ako, Panginoon, gamitin mo po ako. Mag-practice nga tayo, sabihin mo, heto po ako, Panginoon. Gamitin mo ako. Sa simula ay medyo malambot, heto po ako, Panginoon, gamitin mo po ako. Pero pag dumating ang takda ng Diyos, ikaw po ay magkakaroon ng sobrang katapangan at sasabihin mo, here I am, Lord, use me. Oh, purihin ang Panginoon. Narito po ako, Panginoon. Gamitin mo po ako. May isang lalaki na ang pangalan Jeremias at kinausap siyang personal ng Diyos. Gagamitin kita. At ano naman ang sabi ni Jeremias? Katulad ni Isaias, ako po ay marumi ang labi. Si Jeremias naman, ako'y bata pa. Marami po kasing katwiran ng tao. Pero kapag ikaw ay kinakausap na ng Diyos, napakapalad mo pag narinig mo ang kanyang tinig na ikaw ay gustong gamitin ng Diyos. I am undone, I am a man of unclean lips. Isaiah said to God. And Jeremiah said to the Lord, ano ang sabi niya? I am still young. May mga tao pong matagal nang tinatawag ng Diyos. Pero ang kanilang katwir ay ganito, bata pa po ako, it's the prime of my life. Pwede po bang pag nag-retire na ako, at nung mag-retire na, Panginoon, pwede po bang ma-enjoy ko ang retirement ko? At nung mamamatay na, Diyos ko, pahabain mo ang buhay ko at ako'y maglilingkod sa iyo. Hindi po ibig sabihin ng pagtugon sa paglilingkod ay magre-resign ka sa hanap buhay mo. Hindi po, don't do it. That is foolish. Sa iyo mismong trabaho, doon ka gagamitin ng Diyos. At para ikay may influensya, kung payag kang paggamit sa Diyos, iaangat ka ng Diyos hanggang sa pagtiwalaan ka ng may-ari ng kumpanya. Are you listening? Merong nakatakda na gagamitin ng Diyos. Pero kailangang handa ka. At ano ang kahandaan? Na hindi ka nakatingin sa iyong kahinaan. Hindi ka nakatingin sa iyong edad. Dahil lahat ng tao ay may edad. Si edad lang ang hindi tumatanda. Kaya nga, unawain mong mabuti, mahal ka ng Diyos. Gusto kang gamitin ng Diyos. Pero ilang pagkakataon na sa iyong buhay na laging sagot mo sa Diyos, saka na po dahil wala pa akong bahay. Saka na po dahil wala pa akong sasakyan. Naibigay ng lahat. Oh, ayan, ibinigay ko na. Saka na po dahil maliit pa ang sweldo ko. Ibinigay din ng Diyos. Saka na po, pag ako ay na-promote, ibinigay din ng Diyos. At laging saka na. At nung mamamatay na,
nanalangin, Diyos ko, nagsisisi po ako, gamitin mo po ako. At sasabihin, marahil ng Diyos sa kana. Hello? Kaya nga, ngayong gabing ito, sumigaw ka sa harapan ng Diyos at sabihin mo, Panginoon, heto po ako, tinatanggap ko ang iyong alok. Walang nahamon. Huwag kang matatakot sapagkat kapag ikay naglingkod sa Diyos, ang Diyos at ang buong langit ang nakasabay sa iyo at ang lahat ng tulong, ang lahat ng proteksyon, ang lahat ng karunungan ay ibubuhos sa iyo ng Diyos at magugulat ka sapagkat yung 50 taong ginawa ng tao para umunlad, isang kisap mata, ikaw ay pauunlarin ng Diyos because He will make you an influence on the face of the earth. Nakukuha niyo? At ang usapan lang ay magsabi ka, Here I am, Lord, use me. Anong sabihin ko sa Diyos noong November 1979, Here I am, Lord, use me. At nung ako ay gamitin ng Diyos, wala akong karanasan pero sa Grandista na ako nangangaral. After several months, nangangaral na ako sa libo-libong tao. Hindi ko kaya, hindi ako handa, pero handa ang Diyos na gamitin ang mahina. Handa ang Diyos na gamitin ka kung ikaw ay papayag. Gusto mo ba na mapagaya kay Pablo na binulag muna bago tanggapin ang tawag ng Diyos? Hello? Hindi na, no? Kaya ngayon pa lang, dalangin ko, wala pong pinakamasarap na paglingkuran, kundi ang Panginoong Hesukristo. At wala pong tapat na employer na hindi ako nakalimutan at hindi ko naranasan ng magkulang, kundi ang Diyos. If God is your employer, if God is your boss, magugulat ka na lang. Magbubukas ang mga pintuan. Iaangat ka ng Diyos at tatamasahin mo ang kanyang kasaganaan. Bow down your head. Father, in the name of Jesus, antigin mo ang puso at ang isipan ay iyong hamunin. At makapagpasya ang bawat isa at magsabi, heto po ako, Panginoon. Gamitin mo po ako. Salamat po. At ako ay iyong tinanggap upang makapaglingkod sa iyo. Sa iyo ang lahat ng parangal, sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Amen. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito.